Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Madaling araw na siyang nakatulog dahil sa presensya ni Allison na hindi niya alam kung hanggang kailan. Alas 5 na madaling araw ay umiinom na siya ng kape dahil balak niyang agahan ang punta niya sa bukid. Ang pagpapakumbaba ni Allison ay hitsurang tila laging paiyak ito ay nagpapahina ng paninindigan niya. Umakyat siya sa silid para kumuha ng damit at tuwalya. Napamura siya ng lihim nang makita niya si Allison sa kama niya. Nalitaw ang mapuputing hita nito dahil sa nadulas ang kumot nito. Noon lang niya nakita na magkatabi ang dalawa dahil dati ay hindi ganoon kalapit ang loob nito sa anak. Pero ang agam-agam na malaon ay kukunin nito ang anak sa kanya ay nagbibigay ng dahilan para kamuhian niya ang dating minamahal. Tumuloy siya sa banyo at naligo nang wala sa oras dahil sa pag-iinit ng kanyang katawan. Kahit pa ilang beses pa niyang ipaalala sa sarili na maraming lalaki na rin ang dumaan sa buhay nito sa loob ng 4 na taon. Paglabas niya sa banyo ay nahigit niya ang hininga ng mabangga ang dapat naman na sana ay papasok sa pintuan niyon. Agad namang napayakap ang 2 braso niya sa katawan nito dahil na rin sa pagsisikap na huwag matumba ito. Napamura naman siya na malakas. "I'm sorry." Mabilis namang paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Tumataas baba ang dibdib niya sa matinding kaba at sa gumagapang sa kaisipan. Napalunok naman si Allison sa mga titig niya. "How sorry are you?" Pabulong niya ang tanong dito. "Alam mong palabas ako, kaya ka nagkunwaring papasok, hindi ba?" "Anong sinasabi mo?" Kung takot ang nabanaag niya sa mga mata nito, ay hindi niya alam. Dahil ba sa matigas na bagay sa gitna ng mga hita niya na hindi niya mapigilan? "Bakit mo inilalapit ang sarili mo sa akin ngayon, Allison? Anong laro na naman ba ang gusto mo?" "Joaquin." Naglakbay ang mga kamay niya sa likod ni Allison at napalunok din siya nang makita ang nakaawang ng mga labi nito. At nang mahawakan ito, ngayon ay malabong makapag-isip pa siya ng matino. Naramdaman din niya ang mainit na palad nito sa baywang niya, na tila pareho sila ng temperatura ngayon. Tumugon agad si Allison na tila nanabik din sa mga halik niya. Sa loob ng maraming taon, ilang sandali lang ang lumipas, ay hawak na niya ang dibdib nito at tuluyan na siyang nagpaalipin ng pagnanasa rito. Bumaba ang halik niya sa leeg nito at unti-unti nang tinatanggal ang botones ng pajama top nito. Bumaba pa ang halik niya hanggang maangkin niya ang dibdib nito at naramdaman niya ang pagsambunot nito sa buhok niya. Muli siyang umangat at pinagsawang muli ang paghalik sa labi nito. Nang lumipat ang halik niya sa tainga nito, ay bumaba ng kaunti ang mukha ni Allison, ay nag-iwan ng madamdaming halik sa leeg niya. Na tila ba nag-iiwan ito ng tanda na pag-aari siya nito. Nang tangkain niyang ipasok ang kamay sa underwear nito, siya namang pagising ni Alexa na agad nagpabalik sa katinuan niya. Pupungas-pungas pa ang bata na lumipat naman sa single bed nito sa kamuling natulog. Napamura naman siya. Muli niyang usal ng isara ni Allison ang pajama top nito. Sa kamuling tumuloy sa banyo. Pahablot naman siyang kumuha ng t-shirt at kupas na maong sa cabinet at mabilis na nagbihis. Hindi pa nakakalabas ng banyo si Allison ay lumabas na siya ng silid. Pero kung hanggang kailan niya kakayanin ay hindi niya alam. Hinihiling niya na sana'y umalis na lang ulit si Allison sa bahay niya. Matapos niya maglibot sa bukid ng 2 oras ay bumalik siya sa bahay para makapagbihis muli dahil kailangan niyang pumunta sa opisina na itinayo nilang negosyo ni Nancy. Alas 8 pa lamang ng umaga at inaasahan niyang nasa silid pa rin si Allison. Tulad ng nakasanayan nito
kapag dumadalaw ito buwan-buwan. Pero laking gulat niya na makitang nasa kusina ito at nagluluto ng sinangag na tinuturoan naman ni Nana Rosa. Another beautiful sight. Ipinilig niya ang ulo para hindi madala ng damdaming singbilis ng kidlat. Akala niya ay manhid na siya sa lahat ng damdamin niya na nararamdaman niya para kay Allison. It was there all along. Umakyat siya sa silid at mabilis na nagbihis. Pagbaba niya ay nakahain na sa mesa, pero pinili niyang huwag mabaling ang tingin niya kay Allison. Sa opisina na ho ako mag-aalmusal, Nana. Wika niya sa yaya ni Alexa. Naghihintay na ho si Nancy dahil marami pa kaming aasikasuhin. Huwag niyo hong kakalimutan ang vitamins ni Alexa. Ay sige, mabilis namang sagot ni Nana Rosa. Maya-maya igigisingin na rin namin yon. Nagkape ka man lang ba? Tapos na ho ako kanina pa. Kinuha niya ang bag at susi ng kotse sa tokador. Saka walang lingon-lingon na lumabas ng bahay. Si Allison ay nagpigil ng iyak nang makaalis ng tuluyan si Joaquin. Nagsabi siya sa yaya na babalik na muna sa pagtulog na agad naman sinang-ayunan ni Nana Rosa. Sa malit na kama ng anak niya isiniksik ang sarili. Saka pinaglandas ang mga luha niya. Malinaw na ayaw ni Joaquin ng presensya niya. Pero kailangan niyang tanggapin ang pagtrato nito sa kanya dahil nagkamali siya. Malalim na naman ang iniisip mo. Basag ni Nancy sa pagkatulala niya. Nasa malit na opisina siya ng Sampavian, poultry supplies na siyang nagdi-distribute ng iba't ibang poultry supplies sa buong Pangasinan at Tarlac. May 2 silang delivery truck at nasa 100 kataong regular na tauhan. Siya nagmamanage ng kumpanya pero dahil wala namang ibang trabaho si Nancy, ay doon rin ito namamalagi. But she refused to meddle in the handling the company. Ipinapaubaya nito sa kanya lahat. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ano ang pakay ni Allison, kung bakit niya kailangang gawin ang lahat ng ito. Gawin ang alin? Hindi ka na natapos kakaisip. Why don't you let her? Wala ka rin namang magagawa dahil ina siya ni Alexa. At may karapatan siya. Yun nga nakakainis. Yung wala akong magagawa. Naiinis niyang wika. Isang halakak naman ang ibinigay ni Nancy. Walang nakakatawa sa sinabi ko, Nancy. Sa sinabi mo, wala. Pero sa mga reaksyon mo, meron. Galit na galit ka pero kumikislap yung mga mata mo. Isang matalim na tingin naman ang ipinukol niya sa kaibigan. Nakangiti pa rin ito habang nakatitig sa kanya. Ipinagtapat mo na ba sa daddy mo ang plano nating pagpapakasal? What for? Para magamit ako para pagsilosin naman si Allison? What are you talking about? Matagal na ang proposal kong yan. Wala pa si Allison dito. Pero malaking bagay ang pagpapakasal mo sa akin para mapanaig mo ang matinong kaisipan labang kay Allison. You're talking nonsense. Pagalit niyang wika rito. Muling tumawa naman na malakas si Nancy. Nakita mo na ba ang sarili mo sa salamin? At tinanong mo na rin ba ang sarili mo? Sandali siya napahiya nang maalala ang pagkawala niya sa sarili at ni Allison kanina. Nang tiningnan niya ang sarili sa salamin na inabot ni Nancy, ay muli siyang napamura. Hindi ko alam na sensitibo ka sa parting iyan ng leeg mo. Tudyo pa ng kaibigan na lalo niyang ikinapikon. Paano ko tatanggapin ang alok mong kasal? Hindi pa man nangangaliwa ka na sa akin. Hihiwalay tayo ng bahay kapag nakasal tayo. Alangan namang kasama natin siya sa iisang bubong. Katwira naman niya sa babae. But her absence doesn't mean that you have forgotten her. Ako nga ang kasama mo. Iba naman ang laman ng puso mo. That's considered cheating, my friend. Hindi siya nakasagot sa sinabi ng kaibigan. Kinuha niya ang papel sa mesa at itinuon doon ang kanyang atensyon. Why don't you give her a chance? Tanong naman ni Nancy sa kanya. And get myself be fooled again? Technically, hindi ka naman yan niloko. Wala naman kayong malinaw na relasyon noon. I don't want to give myself false hope. Sagot naman niya kay Nancy.
nang hindi tumitingin dito. Kahit si Alexa, hindi ko gustong umasa na makakasama niya ang ina niya, na hindi na ito aalis kailanman. Dubling sakit ang idudulot nun sa akin. Napakaswerte naman ni Allison. I wish Joey was like that. Ano nga pala ang nangyari sa pag-uusap ninyo? Napasandal naman siya sa swivel chair niya at tumitig sa kaibigan. He wanted to win me back. Ang sabi niya, nakipagkalas na siya sa fiancé niya. Napilitan lang daw siya dahil childhood sweetheart niya ang babae. Sabi ko sa'yo, isang suntok ko lang doon, matatauhan na din yon. Sa harap ng pamamahay ni Dad, hindi ko gustong gumawa ng balita na makakasama sa reputasyon ng tatay ko. Ito ngang ipinagbubuntis ko, hindi ko pa magawang sabihin. 3 buwan niyang pinagbubuntis mo. Hanggang kailan mo yan maitatago? Hahanap lang ako ng lakas ng loob. Sasamahan na nga kita, panay tanggi mo naman. May sarili ka rin problema, Joaquin. At kailangan mo itong harapin. Makakadagdag lang ako sa iisipin mo. At lalong hindi ako magpapakasal sa lalaki madaling matukso ng isang mistisang babae. Tudyo nito na ikinairap naman niya. Matunog na tawa muli ang pinakawalan nito. 6:00 na nasa opisina pa si Joaquin. Nakaangat ang mga paa niya sa mesa at nakasandal ang likod niya sa swivel chair. Kanina pa umalis si Nancy na hindi na pumayag na sumama sa kanya sa bahay para doon maghapunan. Siya naman ay kinatatakutan ang pagkikipaglapit kay Allison. Ipinasya niya ring umuwi makalipas ang ilang sandali. Imposibleng iwasan niya ang ina ng anak niya habang naroroon ito sa bahay niya dahil may isasakripisyo rin niya ang oras para kay Alexa. Mabigat ang loob na kinuha niya ang susi ng kotse sa drawer. Sa kapatamad na lumabas ng opisina. Katatapos lang kumain ng tatay niya. Nang hapunan nang dumating siya. Kailangan nitong uminom ng gamot sa alta presyon nito. Kaya maaga itong naghahapunan. Si Nana Rosa ay nasa hapagkainan. Pati na rin ang mag-ina niya. Agad namang sumalubong ang anak pagkakita sa kanya. Daddy! Mahigpit na yumakap ang anak at humalik sa kanya. Anong pagkain natin, baby? Nakangiting tanong niya sa anak na inakay siya papunta sa komedor. Ang paborito ko pong fried chicken. Umupo naman si Alexa sa katabi ni Nana Rosa at malapit din sa kanya. Umupo na rin siya at itinunang mata sa kanin. Sa sulok ng mga mata niya ay nakayuko si Allison na umiiwas din ang tingin sa kanya. Pumupuno sa pagkainan na iyon ang kwento ni Alexa na tungkol sa paglalaro nila ng kanyang ina. Paminsan-minsan ay ngumingiti siya at tumitingin kay Allison na gumaganti rin ng pilit ng ngiti sa kanya. Nang matapos ang hapunan ay umakyat na siya sa silid at nagbihis. Umakyat naman si Alexa dahil kapag ganitong oras ay may pinapanood itong paborito nitong cartoons. Ang tatay naman niya ay balita ang pinanunood sa ibaba. Hinintay niyang sumunod si Allison sa anak bago pa sana siya bumaba. Pero ilang minuto ay wala pa rin si Allison na umakyat. Umupo siya sa kama habang nakatingin sa anak. Nabakas ang kakaibang kasiyahan sa mukha nito. Yakap nito ngayon ang bagong teddy bear na isa sa mga dalang laruan ni Allison. Where's your Hello Kitty? Naningkit ang mga mata niya nang tinanong ang anak. Mommy took it away. Luma na daw kasi at dirt na. Wala sa loob ng sagot ng anak niya. Nakatuon pa rin ang tingin sa screen ng television. Bumaba siya at hinanap ang mga mata kung nasaan si Allison. Sa veranda ito nakaupo at nakasandal ang likod sa dingding. Nakatitig ito sa kadiliman ng gabi. Anong ginagawa mo dito sa labas? I just need some fresh air. Sagot nito nang tumingin sa kanya. Sandali siyang napipilan at nawala ng kaninang pagre-revolusyon ang dibdib. Ang makita niya si Allison. Na malungkot ito. Kung hindi niya pipigilan ang sarili ay yayakapin niya ito. Para mawala kahit kaunti ang ibinabadyang lungkot sa mga mata nito. Maghapon kang namimiss ni Alexa. Ang sabi niya, umuuwi ka madalas kapag tanghalian. Gusto niyang puntahan ka sa opisinan mo.
Pero hindi ko alam kung saan yon at kung pwede ba siyang ihatid doon. Tuloy-tuloy nitong wika sa kanya. Napalunok naman siya sa lungkot na bumabalot din sa dibdib nito. Nasaan na ang matapang na Allison na kilala niya? Naging abala ako sa maghapon. Pipilitin ko makauwi bukas sa tanghalian. Mahina niyang sagot dito. Hindi na ito muling nagsalita pa. Nasaan ang helikwete ni Alexa? Luma na yun, Joaquin. Nagigitata na rin sa dumi, kaya itinapon ko na. Itinapon mo ang paboritong stop toy ng bata? Tumaas ng kaunti ang boses niya na ikinalingo naman ni Allison. Ang sabi niya okay lang naman daw, dahil luma na daw. Marami akong dalang stop toy na pwede niyang ipamalit doon. Pero paborito niya yun, Allison. Si Nancy ang nagbigay nun sa kanya. Naningkit naman ang mata nito habang nakatitig rin sa kanya. Bakit ka nagagalit? Sabi ni Alexa, okay lang daw na itapon ko yun. Dahil nauto siya sa dami ng laro ang iniuwi mo dito. Anong problema kung punuin ko ng laruan ng silid ang anak ko? Wala akong pakialam. Pero huwag mong itatapon nilang basta ang bigay ni Nancy. She was there for Alexa all the while that you were gone. Bigyan mo malang sana siya ng halaga. Napatitig lalo sa kanya si Allison na ngayon ay bumalik na ang galit sa mukha nito. Nakikita niya ang galit nito. Nancy. Humina ang boses nito at lumunok bago iniiwas ang tingin sa kanya. Sigurado siyang may luha na gustong pumatak sa pinipigilan lang nito. Ang galit niya ay wala na sa katwiran. Alam niya iyon. Pero gusto niyang galit ang ipakita sa ina ng anak niya kapag kinakausap niya ito. Wala akong pakialam kung anong relasyon mayroon kayo ni Nancy, Joaquin. Pero ako pa rin ang ina ni Alexa at may karapatan pa rin ako sa anak ko. Hindi ko tinatanggal ang karapatan mo. Ang gusto ko lang, gusto mong ilayo ang bata sa mga taong nasa tabi niya habang ikaw ay wala at nagpapasarap sa buhay. Mahina niyang sagot dahil nakita niyang yumuko naman si Allison at nagpapahid ng luha nito. Mabilis na rin siyang tumalikod at bumalik sa silid. Gusto niyang kamuhian ng sarili dahil simpleng stop toy lang ang ikinagalit niya. Totoo namang luma na iyon at kailangan hangang palitan. Naiwan naman si Allison na puno ng guilt dahil sa pagtapon ng mga lumang laruan ni Alexa. She did it on purpose. Dahil hindi niya gusto na bukang bibig ng anak ang Nancy na iyon. Kanina'y gusto magpahatid ng anak niya sa opisina raw ng ama nito dahil naroon din daw si Nancy. Bukod sa hindi niya gustong mapalapit pa ang anak sa babaeng iyon, hindi rin niya kayang makita na magkasama si Nancy at si Joaquin. Lumipat siya sa upuang tumba-tumba na gamit ng ama ni Joaquin kapag nagpapahinga ito galing sa bukid. Ipinikit niya ang mga mata at ninanamnam ang pag-iisa niya. Pero kailangan niyang tiisin ang klase ng pagtrato nito para lang mabawi niya ang pagkukulang sa anak. Hindi lang niya maintindihan kung bakit kailangan niya masaktan sa kaisipang may relasyon si Joaquin at Nancy. Sakit na tila lumalalim sa pagdaan ng mga araw. Nagising siyang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa balat niya. Nang sipatin niya ang oras ng pambisig, ay 1:00 na ng madaling araw. Tumayo siya at pumasok sa bahay nang makitang masarap na rin ang tulog ni Joaquin sa sofa. Wala nang ibang silid doon dahil ginawa nitong opisina ang isang silid at puno iyon ng libro at maliit na bahagi niyon ay study room naman doon ni Alexa na puno rin ng laruan. Pinagmasdan niya ang lalaking dating nagmamahal sa kanya ng lubos. Wala na ang lalaking iyon. Ang pumalit ay matitipunong braso at dibdib na laging nakasalo sa kanya. Tuwing mawawalan siya ng panimbang. Pero dati ay lagi itong nakaalalay sa kanya. Ngayon ay tila pag-aari na ito ng iba. At kung kailan sumuko na si Joaquin na mahalin siya, siya naman ang umaasa ngayon na bumalik ito sa piling niya.
Umayo siya ng tayo na makitang bumaling ito sa kabila na marahil ay nangawit na sa pwesto nito kanina. Matangkad si Joaquin at hirap itong isiksik ang katawan sa pang-apatang sofa. Nakatulog na ito pero hindi malang siya ginising para paakyatin sa silid. Ganoon na ito kawalang pakialam sa kanya ngayon. Kinabukasan ay maaga pa rin gumising si Allison para makapagluto ng almusal. Nagpaalam si Nana Rosa na 1 linggong magbabakasyon sa anak dahil namimiss na raw nito ang mga apo nito na hindi na nadadalaw dahil sa pagiging abala ni Joaquin sa kumpanya nito na hindi na nagagawang makapag-day off man lang ni Nana Rosa. Hindi pa ito nagpapaalam kay Joaquin pero siya ay pumayag na dahil kaya naman niyang alagaan si Alexa. Nakiusap lang siyang manatili pa ito ng 1 araw para maturuan pa siya sa pagluluto nito. Nagulat pa siya ng paglabas niya ng banyo ay naroon si Joaquin na dala ang pamalit na damit. Napakunot ang noo nito nang makitang katatapos lang niyang maghilamos. Maaga pa. Tipid na sabi nito sa kanya. Magluluto lang ako ng almusal para makakain si tatay bago pumunta sa bukid. Sagot niya na umiiwas ng tingin dito. Alam naman niyang hindi ito kakain ng almusal para umiwas sa kanya. Hayaan mo na si Nana Rosa ang magluto ng almusal. Nandito ka para kay Alexa. Hindi mo kami kailangang pagsilbihan. Nagpaalam si Nana Rosa na magbabakasyon ng 1 linggo sa Dagupan para makasama ang anak at apo niya. Ang sabi niya ay hindi na siya nakakapag-day off noong nakaraan. At pinayagan mo. Isinupit nito ang mga braso sa baywang habang pinagmamasdan siyang palakad-lakad sa silid. Umupo siya para punasan ang hita at paa na binasa niya na maghilamos siya. Oo, kaya ko namang alagaan si Alexa. Nagpaturo ako ng ilang putahe ng ulam para may maluto habang wala siya. Malapit lang ang Dagupan. Hindi niya kailangang 1 linggong wala. Hayaan mo na siyang mag-enjoy na kasama ang kanyang kapamilya. Yun talaga ang gusto niya, Joaquin. May trabaho siya dito, Allison. You are a boss in your company. Kapag ba nagpaalam sa'yo ang tauhan mo ng ganoon katagal, papayag ka ba? Yes. Mabilis niyang sagot dito. Kung para sa pamilya, bakit hindi? At ang iiwanan naman niyang trabaho ay kaya kong saluhin. Talaga? Sarkastiko nitong sabi sa kanya. Kung hindi kita kilala sa pagiging walang konsiderasyon, baka maniwala pa ako sa'yo. Yes, Joaquin. I was inconsiderate and childish. Idagdag mo na wala akong puso at walang konsensya sa maraming pagkakataon sa iyo at sa anak natin. Wika naman niya sa harap nito. But that was before. Noong mga panahon na akala ko'y hindi mawawala ang mga taong nagmamahal sa akin. Si Nana Rosa ang pinag-uusapan natin dito, Allison. Paalala niya rito. Hayaan mo siyang makasama niya ang pamilya niya, Joaquin. Alam mo kung gaano kahalaga iyon. Tumalikod siya at tuluyang lumabas ng silid at tinungo ang kusina. Nagkakape na ang ama ni Joaquin at si Nana Rosa ay nagluluto na ng almusal. Hindi naman bumaba si Joaquin kaya hindi na nagtimpla si Nana Rosa ng kape nito.